Napansin mo na ba minsan, kahit gaano tayo kaingat sa personal hygiene, parang may bahid pa rin ng amoy na mahirap tukuyin o alisin? Minsan, nakakahiya 'di ba? Lalo na kung galing na tayo sa paliligo. Masakit mamisipin, pero aminin natin, pagdating sa isang tiyak na edad, may mga pagbabago nangyayari sa ating katawan na nakakaapekto sa ating amoy. Hindi to dahil sa kawalan ng linis, kundi sa mga natural na pagbabago sa ating balat at mga glands sa katawan. Ang masakit na realidad ay minsan napapansin ito ng ating mga mahal sa buhay, ng ating mga apo o ng mga taong nakakasalamuhan natin, pero nahihirapan silang sabihin sa atin. Ito ay tinatawag ng iba na amoy matanda o amoy luma, pero hindi natin kailangan itong tanggapin ng ganoon na lang. Ang totoo, hindi ito tungkol sa pagiging madumi, kundi sa pagkalimot sa ilang mahahalagang bahagi ng ating katawan na madalas nating makalimutan linisin at kung paano ito nakakaapekto sa ating pangkalahatang pagiging sariwa. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga lihim na bahagi ng ating katawan na madalas nating makaligtaan kung bakit sila nagiging ugat ng hindi kanais-nais na amoy at ang mga simpleng paraan para masiguro na manatili tayong presko at komportable sa sarili nating balat sa anumang edad. Mahalaga na maintindihan natin ito, hindi para malungkot, kundi para magkaroon tayo ng solusyon. Ito ay para manatili tayong tiwala sa ating sarili at patuloy na makipag-ugnayan sa ating mga mahal sa buhay ng walang alalahanin. Manatili hanggang dulo ng video dahil may isang bagay akong ibabahagi na tiyak magugulat ka at makakatulong ng malaki. Tara, simulan nga natin sa una nating pag-uusapan ang mga bahagi ng ating katawan na madalas nating nakakalimutan o sadyang nahihirapang linisin ng maayos. Alam natin na pagdating sa ating kilikili, mahalaga ang paglilinis. Pero sapat na ba ang sabon at banlaw lang? Madalas, hindi. Ang kilikili ay isa sa mga pinakamalaking taguan ng pawis at bakterya sa ating katawan. Habang tayo ay tumatanda, maaring magbago ang komposisyon ng ating pawis at mas nagiging aktibo ang ilang klase ng bakterya na nadudulot ng amoy. Bukod pa rito, ang ating balat ay maaring maging mas manipis at mas sensitibo kaya minsan ay ayaw nating kuskusin ng masyado. Ang susi dito ay hindi lamang paglilinis kundi ang masusing paglilinis. Gumamit ng maligamgam na tubig at mild na sabon at dahan-dahang kuskusin ang buong bahagi ng kilikili kasama na ang mga gilid at kanto. Hindi sapat ang basta lang kiskisin, dapat siguraduhin na naabot ang lahat ng sulok. Pagkatapos maligo, napakahalaga na tuyuin ang libusan ng kilikili. Ang natitirang moisture ay perpektong tirahan ng bakterya. Maaari kang gumamit ng malinis at malambot na tuwalya at dahan-dahang tapikin hanggang sa matuyo. Kung gusto mo pa ng dagdag na protection, maaaring gumamit ng unscented antiperspirant o deodorant na akma sa sensitibong balat. Tandaan, hindi ito tungkol sa pagtakip ng amoy, kundi sa pagpigil sa pagdami ng bakterya na nagdudulot nito. Sunod sa listahan at isa sa mga pinakamadalas makalimutan ay ang likod ng ating mga tenga. Ang bahagi niyo sa likod ng ating tainga kung saan nakaupo ang salamin o kung saan nagtatago ang buhok. Ang bahaging ito ay madalas na nakakaligtaan dahil hindi natin ito nakikita. Gayunpaman, ang likod ng tenga ay mayroong sebaceous glands na gumagawa ng langis kasama pa ang pawis at patay na balat. Dahil ito ay madalas na natatakpan ng buhok at hindi ganong nakikita, ang mga dumi at langis na ito ay madaling naiipon at nagiging breeding ground ng bakterya. Ang resulta, isang amoy na parang luma o musty na amoy na kahit anong bango ng shampoo mo ay naroon pa rin. Ang solusyon ay napakasimple. Habang naliligo, siguraduhing hugasan at kuskusin ang likod ng tenga gamit ang sabon at ang iyong mga daliri o isang washcloth. Gawin itong bahagi ng iyong routine at tulad ng kilikili, mahalaga rin tuyo ng maayos ang bahaging ito pagkatapos maligo. Ang isang bahagyang basa ay sapat na para magsimulang dumami ang bakterya. Pangatlo,
At marahil ay medyo sensitibo para sa ilan ay ang ating pusod o navel. Ang pusod ay isang maliit na lukab sa ating tiyan na madalas ay basa o mamasa-masa, madilim at mainit-init. Isang perpektong kapaligiran para sa paddami ng bakterya, fungus at pag-ipon ng dumi, alikabok at mga hibla mula sa ating damit. Marami tao ang nakakalimot linisin ito ng maayos o minsan ay natatakot na kuskusin dahil sa pagiging sensitibo. Ngunit kung hindi ito lilinisin, maaring magkaroon ng hindi kanais-nais na amoy na tila nanggagaling sa tiyan o mas malala pa, impeksyon. Ang paglilinis ng pusod ay dapat gawin ng regular. Maaring gumamit ng cotton swab na may sabon at tubig at dahan-dahang ipasok sa pusod upang linisin ang loob. Huwag itong kuskusin ng malakas, sapat na ang dahan-dahan at masusing paglilinis. Pagkatapos, banlawan ng maigi at tuyuin din gamit ang cotton swab o isang tuyong tila. Kung medyo malalim ang iyong pusod, maaaring mas maging maingat sa pagpapatuyo upang walang maiwang moisture. Pangapat, para sa ating mga kababaihan, lalo na ang ilalim ng dibdib at ang iba pang mga skin folds sa ating katawan tulad ng singit o leeg. Sa pagtanda, maaaring magkaroon tayo ng mas maraming skin folds o kaya naman ay mas magiging prone sa pagpapawis ang mga bahaging ito. Ang ilalim ng dibdib, halimbawa, ay isang lugar kung saan nag-iipon ang pawis at moisture, lalo na kung tayo ay naglalakad-lakad o umiinit ang panahon. Dahil sa patuloy na friction at moisture, nagiging paboritong lugar ito ng bakterya at fungus na nagdudulot ng amoy, pangati at minsan ay rashes. Mahalaga na hugasan itong mabuti habang naliligo, siguraduhin na naiaangat ang dibdib upang malinisan ang buong ilalim. Gumamit ng mild na sabon at banlawan ng lubusan. Ang pinakamahalaga rito ay ang pagpapatuyo. Siguraduhin na tuyong-tuyo ang bahaging ito bago magbihis. Maaaring gumamit ng malambot na tuwalya at tapikin ng dahan-dahan. Kung sobrang humid o kung ikaw ay prone sa rashes, maaaring maglagay ng kaunting unscented baby powder o cornstarch-based powder para mas makatulong sa pagpapatuyo at pagpigil sa moisture. Ang parehong prinsipyo ay angkop din sa singit at iba pang bahagi kung saan nagkakaroon ng skin folds. Ngayon naman, dumako tayo sa iba pang bahagi na kailangan nating bigyan ng pansin, pati na rin sa mga pandabas na salik na nakakaapekto sa ating pagiging presko at sariwa. Alam nating napakahalaga ng malinis na paa, lalo na sa ating Pilipinas, kung saan madalas tayong nakasinelas o sandalyas na naglalantad ng ating mga paa sa alikabok at init. Ngunit gaano ba tayo kasigurado na nililinis natin ng husto ang ating mga paa, lalo na ang pag-itan ng ating mga daliri? Ang pag-itan ng mga daliri ng paa ay isang perpektong lugar para sa moisture at bakterya na maipon na nadudulot ng amoy, pangangati at minsan ay athlete's foot. Marami sa atin, lalo na kung nahihirapan ng yumuko o abot ang paa, ang basta na lang binabasa at binabanlawan ng mga paa. Mahalaga na gumamit ng sabon at kuskusin ng bawat daliri at ang pag-itan nito. Kung nahihirapan kang yumuko, maaring gumamit ng mahabang hawakan na brush na may soft bristles. Pagkatapos maligo, napakahalaga na tuyiin ng lubusan ng mga paa, lalo na ang pagitan ng mga daliri. Maaring gumamit ng tuwalya at dahan-dahang ipasok ang dulo nito sa pagitan ng mga daliri upang masiguro na tuyong lahat. Kung may problema ka sa pawisin na paa o amoy, maaring maglagay ng foot powder o antifungal powder para makatulong sa pagpapanatili ng pagkatuyo. At syempre, ang pagpapalit ng medyas araw-araw ay napakahalaga, lalo na kung ikaw ay naglalakad o gumagamit ng saradong sapatos. Kasunod nito, ang ating bibig. Hindi lang ang ating katawan ang naglalabas ng amoy, kundi pati na rin ang ating hininga. At sa ating pagtanda, mas nagiging prone tayo sa dry mouth, gum problems o dental issues na maaaring magdulot ng bad breath o halitosis. Kung ang ating hininga ay hindi kanais-nais, nakakadagdag ito sa pangkalahatang impresyon na hindi tayo sariwa. Ang solusyon dito ay regular at masusing oral hygiene.
hindi lang sapat ang pagsisipilyo ng 2 beses sa isang araw. Dapat din tayong gumamit ng dental floss para matanggal ang tinga sa pagitan ng ngipin na hindi naaabot ng sipilyo. At huwag kalimutang sipilyuhin ang dila o gumamit ng tongue scraper. Ang dila ay isang malaking repository ng bakterya na nagdudulot ng bad breath. Bukod dito, ang regular na pagbisita sa dentista ay mahalaga para sa general oral health, lalo na kung mayroon kang dentures, kailangan itong linisin ng maayos araw-araw. Tandaan, ang isang malinis at sariwang bibig ay malaking tulong sa ating pangkalahatang pagiging presko. Ngayon, pag-usapan naman natin ang ating mga damit. Gaano man tayo kalinis, kung ang ating damit ay hindi malinis, ang amoy ay mananatili at dadalhin natin sa ating katawan. Minsan, dahil sa pagiging matipid o sa hirap ng paglalaba, maaring suotin natin ang ating damit ng higit sa 1 beses bago labhan. Ngunit ang pawis at bakterya ay kumakapit sa tela at kahit tuyo na ang damit, ang amoy ay nananatili. Lalo na ang ating mga pangilalim na damit o innerwear tulad ng kamiseta at salawal, dapat itong palitan araw-araw. Ang mga damit na ito ay direktang nakadikit sa ating balat at sumisipsip ng pawis at langis mula sa katawan. Kaya ang mahalaga ay magsuot ng sariwang damit araw-araw, lalo na kung ikaw ay pinawisan. Pumili ng tela na breathable tulad ng cotton na nakakatulong sa pagpapalabas ng init at pawis. Kung hindi mo kaya maglaba araw-araw, siguraduhin na mayroon kang sapat na supply ng malinis na damit para sa buong linggo. Kung maari, ipatuyo ang mga damit sa sikat ng araw pagkatapos laban dahil nakakatulong ito sa pagpatay ng bakterya at pagtanggal ng amoy. Pangapat, ang ating kapaligiran. Hindi lang ang ating katawan ang pinagmumulan ng amoy, ang ating tahanan din ay may malaking papel. Kung ang ating bahay ay hindi malinis, ang amoy na galing dito ay didikit sa ating damit at sa ating balat. Ang mga kumot, unan, kurtina at mga upholstered na muebles ay sumisipsip ng amoy mula sa katawan, pawis, alikabok at kahit sa amoy ng lutuin. Kaya kahit bagong ligo ka, kung uupo ka sa isang upuan na may lumang amoy o higa sa unan na matagal nang hindi napapalitan, ang amoy ay didikit sa iyo. Ang regular na paglilinis ng bahay ay napakahalaga. Ito ay kinabibilangan ng paglalaba ng mga kumot, punda ng unan at kurtina ng regular. Kung mayroon kang mga paboritong upuan o sofa, maaaring ispray ito ng fabric freshener o, mas mabuti, ipa-air out sa labas paminsan-minsan kung posible. Ang pagpapanatiling sariwa ng hangin sa loob ng bahay sa pamamagitan ng pagbubukas ng mga bintana ay nakakatulong din na mawala ang musty na amoy. Ang paggamit ng mga natural na pangtanggal ng amoy, tulad ng baking soda sa mga carpets o refrigerators, ay makakatulong din. Tandaan, ang amoy ay hindi lang nanggagaling sa ating katawan, kundi sa kapaligiran din natin. Ang isang malinis na kapaligiran ay sumusuporta sa isang malinis at sariwang pakiramdam. At ngayon, sa huling bahagi ng ating pag-uusap, tuklasin naman natin ang mga mas malalim na dahilan ng hindi ka nais-nais na amoy at kung paano natin ito lalabanan ng pangmatagalan sa isang mas holistikong paraan. Alam natin ang katawan natin ay isang komplikadong sistema at ang ating amoy ay hindi lang resulta ng panlabas na linis, kundi pati na rin ng ating kinakain, ng ating kalusugan at ng ating pamumuhay. Ang una at pinakamahalaga ay ang ating diet at hydration. Ang ating kinakain ay may direktang epekto sa ating katawan at kasama na dyan ang amoy ng ating pawis at hininga. Ang mga pagkain mataas sa taba, processed foods o kaya naman ay labis na pagkain ng karne at matatamis ay maaring mag-ambag sa mas malakas na amoy ng katawan. Sa kabilang banda, ang pagtaas ng intake ng prutas at gulay, lalo na ang mga mayaman sa chlorophyll tulad ng malunggay, ampalaya at iba pang leafy greens ay nakakatulong sa detoxification ng katawan at nagpapasariwa ng hininga at amoy. Siyempre ang sapat na pag-inom ng tubig.
Ang tubig ay hindi lang pamatiduhaw, kundi ito rin ang naglalabas ng toxins sa ating katawan. Kapag dehydrated tayo, mas nagiging concentrated ang ating pawis at ihi na nagdudulot ng mas matapang na amoy. Kaya ugaliing uminom ng sapat na tubig araw-araw. Pangalawa, ang mga gamot at kondisyon sa kalusugan. Mahalagang malaman na ang ilang gamot na ating iniinom, lalo na kung tayo ay umiinom na ng maintenance medication, ay maaaring magpabago sa amoy ng ating katawan. Kung napapansin mo ang biglaang pagbabago sa iyong amoy at umiinom ka ng gamot, mahalagang banggitin ito sa iyong doktor. Bukod sa gamot, mayroon ding ilang kondisyon sa kalusugan na maaaring magdulot ng kakaibang amoy. Halimbawa, ang diabetes na hindi kontrolado ay maaaring magdulot ng amoy na parang matamis o parang amoy prutas sa hininga. Ang mga problema sa kidney o atay ay maaari ding magdulot ng amoy ammonia sa pawis. Ang mga skin infection, lalo na sa mga skin folds o kaya naman ang incontinence, ay malaking salik din sa amoy. Kaya kung napapansin mo ang patuloy na amoy sa kabila ng maayos na personal hygiene, huwag kang mag-atubiling kumonsulta sa doktor. Hindi ito dapat ikahiya dahil ang pag-alam sa pinagmulan ng problema ang susi sa solusyon. Pangatlo, ang ating stress at emosyon. Alam ba ninyo na ang stress at pagkabalisa ay maaari makaapekto sa amoy ng ating katawan? Kapag tayo ay stressed, mas nagiging aktibo ang ating apocrine glands na siyang responsible sa mas malakas na uri ng pawis na mayaman sa protina at fats na siyang paboritong pagkain ng bakterya. Kaya sa kabila ng lahat ng tips sa paglilinis, kung ikaw ay palaging stressed, baka ito rin ang isa sa mga dahilan kung bakit may amoy ka pa rin. Mahalaga na maghanap ng paraan para ma-manage ang stress tulad ng pagmumuni-muni, paglalakad, pakikinig sa musika o pakikipag-usap sa mga kaibigan at pamilya. At ngayon, ang pinakamalaking sikreto para manatiling sariwa na madalas nating makalimutan at baka ito ang magpapatunay na ang pagiging presko ay hindi lang tungkol sa pagligo. Ang pinakamadalas nating makalimutan ay ang regular na pagpapalit at paglalaba ng ating mga unan, kumot at ang simpleng ngunit makapangyarihang paglilinis ng ating mga kutson at kurtina. Ang ating unan at kumot ay sumisipsip ng pawis, langis sa balat, patay na balat at kahit laway habang tayo ay natutulog. Sa paglipas ng panahon, nagiging tirahan ito ng bakterya, dust mites at amoy na didikit sa atin sa tuwing gagamitin natin ito. Kaya kahit ganoon kakalinis, kung humiga ka sa isang kumot na matagal nang hindi nalalaban o sa unan na luma na ang amoy, tiyak na didikit ang amoy na ito sa iyo. Ang regular na paglalaban ng bedding ay diyali minsan sa isang linggo at pagpapalit ng unan every 1 to 2 years ay makakatulong ng malaki. Bukod dito, ang simpleng pagpapahangin ng kwarto araw-araw, pagbubukas ng bintana at paglilinis ng mga kurtina ay malaking tulong sa pagpapanatili ng sariwang kapaligiran. Dahil sa huli, ang amoy ay hindi lang nanggagaling sa ating katawan, kundi sa kapaligiran din natin. Ang pag-aalaga sa ating tahanan ay pag-aalaga din sa ating sarili. Tandaan, hindi ito tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa pagiging maalaga sa ating sarili. Maliliit na pagbabago ang nagdudulot ng malaking ginhawa at tiwala sa sarili. Ang pagiging presko at malinis ay hindi lamang nakakatulong sa ating pisikal na kalusugan, kundi pati na rin sa ating mental at emosyonal na kapakanan. Kapag mas komportable tayo sa ating sarili, mas malaya tayong makakilos at makipag-ugnayan sa ating mga mahal sa buhay. Sana ay nakatulong ang mga tips na ito. Ibahagi mo rin sa comments sa ibaba kung mayroon ka pang ibang paraan na ginagawa para manatiling sariwa o kung alin sa mga tips na ito ang sa tingin mo ay pinakamahalaga para sa iyo. Ang iyong mga karanasan ay malaking tulong din sa iba nating mga kaibigan dito.
Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakita mong kapakipakinabang, pakilike po at mag-subscribe sa channel na ito para sa mas marami pang helpful na content na idinisenyo para sa ating mga nakatatanda. Mahalaga na maging presko at komportable sa siling balat. Sa anumang edad, patuloy tayong mamuhay ng may dignidad, kumpiyansa at kabutihan. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli.